What's up, guys? Ito ang Part 12, Episode 17 ng ating Chanotso series. Kung hindi mo pa napapanood ang ating mga naunang parts, panoorin mo muna ito dito, at sigurado akong magugustuhan mo ito. Tara na, at ipagpatuloy na natin ang komprontasyon ni Chanotso at Hina. Pagkatapos marinig ni Chanotso ang sinabi ni Hina na pag-amin niya kay Taiki, tumahimik ang buong silid at tila hindi makaimik si Chanotso, nakatulala lang. Pero maya-maya, umastang normal si Chanotso at ngumiti habang sinasabi, ganun ba? Good for you. Nabigla naman si Hina at hindi alam ang sasabihin, kaya umasta na lang din siya ng normal at sinabing, gusto ko lang sabihin sa'yo kasi alam kong magkasama kayo nakatira sa bahay, pero huwag ka mag-alala doon, wala lang yun. Sumagot naman si Chanotso, pero hindi na ako nakatira sa kanila sa ngayon dahil umuwi ang mama ko para bantayan ang aking lolo. Dahil sa sinabi ni Chanotso, halos mamula-mula si Hina sa sobrang hiya dahil sa pinagsasabi niya kay Chanotso. Kaya naman, agad niyang iniba ang usapan at sinabing, may aasikasuhin lang ako, sabay alis. Pag-alis ni Hina, natulala si Chanotso at malalim ang iniisip. Halata sa kanyang mga mata ang lungkot na hindi rin niya maipaliwanag. Sa kabilang banda, matinding nag-eensayo si Taiki, at napansin ng kanyang mga kakampi ang sobrang pag-improve at galing niya. Pero sa loob-loob ni Taiki, pakiramdam niya hindi siya nag-i-improve at walang nagbabago sa kanya. Kahit alam niyang nakaka-score na siya ng madami at mas pulido ang kanyang galaw, pakiramdam pa rin ni Taiki na may bumabagabag sa kanya. Maya-maya, tinipon sila ng kanilang coach para sabihing meron silang practice match sa Saji Kawahai sa Sabado. Nabigla si Taiki at naalala ang madugong pagkatalo niya kay Yusa. Samantala, kampante ang mga kakampi nila dahil wala na si Hyodo. Pero binalaan sila ng coach na napakatindi pa rin ang team na ito kahit wala si Hyodo. Napansin ni Haryu si Taiki na nakatulala, kaya agad niya itong binalibag sa ulo para magising. Kinahapunan, nagjo-jogging sa gym si Taiki at nakasunod sa likod niya si Hina. Pinalalakas ni Hina ang loob ni Taiki dahil alam niyang si Yusa ang makakalaban nila. Sigurado si Hina na kinakabahan si Taiki sa labang ito. Kaya naman sinabi ni Hina, galingan mo, Taiki. Gusto kong makita manalo ang taong mahal ko. Agad naman napahinto si Taiki, sabay tingin kay Hina. Dahil dito, nagkatitigan na naman sila ng matagal, na nagdulot ng sobrang kaba at pamumula kay Hina. Kaya agad niyang pinaghahampas si Taiki habang sinasabing, huwag ka bigla-biglang lumilingon sa akin sabay titig sa mata ko. Sira ulo ka ba? Kinabukasan, nagmamadaling pumasok si Chanotso para maabutan si Taiki. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya dahil sobrang focused at intense ng pag-eensayo ni Taiki. Pumasok siya at binati si Taiki ng good morning. Mukhang may pinaghahandaan ka sabay ngiti sa kanya. Sumagot si Taiki, wala ito. Kaya sinabi ni Chanotso, dahil pa ito sa upcoming practice match niyo sa Sabado. Bigla namang napailing si Taiki at napaisip, napakabilis ata kumalat ng balita. Nagsalita ulit si Chanotso at sinabing, sa Sabado ito, hindi ba? Manunood ako. Nagulat si Taiki at sinabing, hindi mo na kailangang sayangin ang oras mo para manood lang. Pero tumanggi pa rin si Chanotso at sinabing, manunood ako, mukhang masaya ito. Iginiit naman ni Taiki, hindi naman ito official match. Saka hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng oras para panoorin lang. Pero sinabi ni Chanotso, ayoko. Gusto ko pa rin makita. Gusto kitang panoorin. Nabigla si Taiki at natulala. Agad pumasok si Hina sa isip niya, naalala ang sinabi nito sa kanya, gusto ko makita manalo ang taong mahal ko. Tinanong ni Chanotso kung bakit siya natulala, pero sinabi ni Taiki na wala lang yun. Sa isip-isip niya, bakit parang pareho ang sinasabi ni Chanotso sa sinabi ni Hina? Maya-maya, sinabi ni Taiki kay Chanotso, hindi naman kita mapipigilan kung gusto mong pumunta, hindi ba? Sumagot si Chanotso, oo, sure na pupunta ako dun. Gusto ko makita kung ano gagawin ng aking morning practice body, sabay ngiti at alis na nag-iwan ng speechless na Taiki. Sa loob ng klase, nakatulala si Taiki sa labas at malalim ang iniisip. Si Hina naman ay nakatingin sa kanya na may malungkot na ekspresyon. Naiisip niya na baka si Chanotso na naman ang iniisip ni Taiki. Kinahapunan, matindi pa rin ang pag-eensayo ni Taiki. Tila gumaling siya ng todo, kaya napatanong ang kanyang mga kasama, ano kayang nak-e ni Taiki?
Mas gumaling na naman siya. Pero sa kabilang banda, duda pa rin si Taiki sa sariling kakayahan niya. Napansin siya ni Haruo at sinabi, kahit nanalo na si Taiki, halatang hindi pa siya satisfied. Kahit purihin siya ng mga tao, hindi pa rin siya kontento sa kung ano siya ngayon. Sumagot naman si Kalbo, kaya nga, kahit na nag-pay off na ang pagte-training niya at gumagaling na siya, hindi pa rin siya masaya. Sinabi ni Haruo dahil gusto niyang talunin si Yusa ng Sojikawa High. Dahil doon, nag-set siya ng mataas na goal. Siguradong mahirap yon dahil kahit anong effort gawin mo, pakiramdam mong walang nangyayari. Kinahapunan, naglabasan na ang mga estudyante para mag-ayos ng mga props nila sa roleplay. Bumilib si Taiki dahil maganda ang kinalabasan ng mansanas. Sinabi ng kaklase niya na si Hina ang nag-repaint nito. Napatanong si Taiki kung nasaan si Hina, at sinabi ng kaklase niya na nasa room ito at nagpa-practice ng mga lines niya. Agad na pumunta si Taiki, at pagbukas niya ng pinto, nagulat siya at sinabing, patay na ba si Hina? Agad namang nagsalita si Hina, ugok ka ba? Nagre-rehearse lang ako para sa roleplay natin. Dinagdag pa ni Hina, hindi ko makuha ang ekspresyon na kailangan gawin. Lumapit si Taiki at sinabing, Tara, tulungan kita mag-practice. Mas madali mag-imagine pag may kasama ka. Dalawang isip si Hina at may sasabihin sana, kaso natigil siya nang napasigaw si Taiki dahil may nabasa siya sa script nila na, halikan. Dahil dito, nagkailangan sila ni Taiki. Agad binago ni Taiki ang usapan at tinanong niya si Hina, anong part ka ba nahihirapan ay acting? Dismayado namang sumagot si Hina, anong expression ba gagawin mo pag bumalik ka sa pagkabuhay? Sumagot si Taiki, mahirap nga yun, no? Idagdag mo pa na nilinlang siya ng Reyna para kainin ang may lason na mansanas. Dahil dito, nag-isip si Hina kung ano ang mangyayari kung nalaman ni Snow White na lalasunin siya. Sinabi ni Hina, kung ako yun, papaslangin ko sila gamit ang katana ko. Sinabi ni Taiki na masyado itong brutal. Halos mabaliw si Hina dahil hindi niya alam ang gagawin. Napatanong si Hina, ano ang gagawin ko? Isang importanteng scene yun at kailangan ko ibigay ang best ko para sa finale. Samantala, nakatulala si Taiki sa kanya at sinabing, sobrang kahanga-hanga ka talaga, Hina. Kung ibang tao yan, hindi sila magbibigay ng ganiyang effort sa isang bagay kagaya mo. Saka dala mo palagi ang script mo kahit saan ka magpunta. Nagsalita si Hina, hindi ba, pag nag-commit ka sa isang bagay, gusto mo gawin tama lahat? Ganun ka din kaya, natulala si Taiki at hindi alam ang sasabihin habang nagkukwento si Hina kung gaano siya kasipag. Idinagdag pa ni Hina, habang nakangiti, ang sipag mo kaya, Taiki. Natulala si Taiki, at natulala din si Hina habang namumula. Agad na iniba ni Hina ang usapan at sinabing mag-practice na silang dalawa. Nagsimula na sila, at binasa na ni Taiki ang mga susunod na lines. Sinabi niya, Snow White, buksan mo ang iyong mga mata. Nahalikan ka na ng prinsipe. Pero tila hindi dumidilat si Hina at hindi sinusunod ang script, dahil dapat siyang magising pagkatapos ng halik. Lumapit si Taiki at tinanong, bakit hindi ka gumigising? Kaya nagsalita si Hina at sinabing, hindi ko kaya, naiisip ko ang pakiramdam kapag talagang hinalikan mo ako, Taiki. Nabigla si Taiki at napasigaw, ano? Kumakabog ng malakas ang dibdib niya habang nakatitig sa labi ni Hina. Sabay nagsalita si Hina at sinabing, dapat ba natin gawin yun? Maghalikan tayo, Taiki. Natulala si Taiki at hindi makapagsalita sa sinabi ni Hina. Tumahimik ang paligid ng ilang segundo, at seryosong sumagot si Taiki, hindi natin dapat gawin yun. Naging awkward ang sitwasyon, kaya agad umakting si Hina, alam ko. At saka nakakakilabot yun kung pumayag ka. Pero, kumabog ang dibdib mo, hindi ba? Dinagdag pa ni Hina, parte lang yun ang strategy ni The Great Hina. Sabay alis, iniwang speechless si Taiki, magulo ang isipan na halos mapatalong ko na lang habang iniisip ang sinabi ni Hina, mahal niya si Taiki. Lumipas ang ilang oras, nag-e-ensayo si Taiki ngunit natalo na naman siya kay Haruo. Ito'y nagdulot ng sobrang pagka-down niya. Sinabi niya, natatalo ko na silang lahat, pero pagdating kay Haruo, napakalaki ng agwat namin, at ganun din kay Yusa. Lalo pang bumigat ang dibdib ni Taiki nang makita niya sina Hina at Chanatsu sa gym. Pakiramdam niya, sabog ang utak niya. Kinahapunan, naglalakad si Chanatsu at nakita niya si Haruo.
Tinanong siya ni Haruo, may practice pa kayo ngayon, Chanotsu? Sumagot naman si Chanotsu, wala na. Mag-overtime lang kami para sa cultural festival. Kaya sinabi ni Haruo, seryoso ka talaga dito, ah? Sobrang aga mo nagpa-practice, kita talaga ang dedikasyon mo. Ngumiti si Chanotsu at sinabing, talaga. Ganun din si Taiki. Sagot naman ni Haruo, oo, ginagawa ni Taiki ang best niya dahil meron siyang gustong talunin. Sinet niya ang goal na matalo ito, at dahil doon, nagpo-focus si Taiki sa mga bagay na hindi niya magawa, kaysa sa mga bagay na kayanan niya. Maski ang pagpuri sa sarili niya, hindi na niya magawa. Palagi niyang tino-torture ang sarili niya sa sobrang focus niya sa mga hadlang sa kanya. Nakakalimutan na ni Taiki magpahinga at uminom ng tubig para lumakas ulit siya. Parang ganun ang ginagawa ni Taiki. Sinabi ni Chanotsu, naiintindihan ko siya. Yung ibang tao nga, kahit kakainom lang nila ng tubig o kahit hindi sila pagod, sumusuko na. Pero si Taiki, sa sobrang gusto niyang mag-move forward, hindi na siya humihinto. Kasi pag nagstay ka sa isang lugar at hindi umusad, mas masakit yun. Umalis na si Haruo, pero bago siya makalayo, sinabi ni Chanotsu, kung ganun ka ka-concern kay Taiki, bakit hindi mo siya bigyan ng tubig? Hindi ba ganun ang ginagawa ng mga senior? Paalis na si Haruo, pero bumalik siya para bumili ng tubig para kay Taiki. Pagpasok niya sa gym, nakita niya si Taiki na kumakain ng chicken curry kasama ang mga teammates niya. Kaya nagpalusot na lang si Haruo at sinabing, aayain sana kita mag-practice, pero si Kasahara na lang pala. Kinabukasan, kinyo lang sila ng gamit kaya nag-alok si Taiki na siya na lang ang kukuha. Habang naglalakad, sinabi ni Taiki sa sarili niya, isa akong basura. Umamin na si Hina sa nararamdaman niya at sinabi sa akin na hindi ko kailangang sumagot. Lahat sila ay nagpapatuloy na at nagmo-move forward. Bakit pakiramdam ko na stuck ako sa isang lugar? Ang bigat ng dibdib ko dahil hindi ako makaalis. Pagpasok ni Taiki sa silid, may tumawag sa kanya at tinanong kung saan ang gym. Pagtingin ni Taiki, nakita niya si Yusa pala ito. Ano kaya ang naramdaman ni Taiki? Nalilito ba siya kina Chanotsu at Hina? Dahil ba hindi niya alam ang gagawin sa kanilang dalawa? At dahil dito, nararamdaman niyang na-stuck siya. Abangan sa susunod na episode. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga ka-recap.